Nanlamig ang buong katawan ni Jomar de la Cruz nang bumukas ang pinto. Sa harap niya, nakatayo ang isang anino mula sa nakaraan na matagal na niyang sinubukang ibaon sa limot. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang tibok ng kanyang puso, na kanina lang ay kalmado, ay biglang umalinggaw sa kanyang tainga na parang tambol sa isang digmaan. Ilang segundo silang nagkatitigan, ang bawat sandali ay kasing haba ng isang taon. Ang babaeng nasa harapan niya, mas payat, mas pagod ang mga mata, at may bakas ng pait sa mga labi na hindi dating naroon, ay ang babaeng minsan niyang inakala na makakasama niya habang buhay. Lejeune, halos pabulong na tanong ni Jom, ang pangalan ay tila dayuhan sa kanyang sariling dila. Sir Jom, sagot ng babae, at ang formalidad sa kanyang boses ay parang isang sampal. Hindi Jom. Sir Jom. Napayuko ito, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ang mga kamay ay mahigpit na magkahawak sa harap na parang isang aplikanteng ninenerbiyos. At doon lang naalala ni Jom. Siya nga pala ang aplikante. Siya si Evelyn Santos, ang pangalang nakasulat sa papel na iniwan ng agency. Evelyn. Hindi niya kailanman tinawag itong Evelyn. Para sa kanya, palagi itong si Kevin. Ang kanyang Kevin. Dati, mabilis na pagtatama ng isang bahagi ng kanyang isip. Dati yon. Ikaw pala, sabi ni Jom, pinilit na maging kalmado at propesyonal ang kanyang boses, kahit na sa loob niya ay nagkakagulo ang mga alaala. Pasok ka. Pumasok si Devin sa loob ng bahay, ang bawat hakbang ay maingat at alanganin. Iginala ni Jom ang kanyang paningin sa paligid ng malinis at modernong sala, ang puting sofa na pinili ni Belle, ang mamahaling center table, ang malaking family picture nila ni Belle sa pader na kuha noong engagement party nila. Ito ang buhay niya ngayon. Maayos. Nakaplano. Perpekto. At ang pagdating ni Evelyn ay parang isang putik na tumalsik sa isang puting-puting pader. Pinaupo niya si Evelyn sa sofa habang siya ay umupo sa tapat nito, may mesa sa kanilang pagitan na nagsisilbing harang. Isang harang na mas malalim pa sa kahoy at salamin. Ito ang harang ng 5 taon, ng mga nasirang pangako, at ng isang pag-aakala ng kataksilan na hanggang ngayon ay nag-iiwan pa rin ng kirot. Hindi ko alam na ikaw yung nag-apply, simula ni Jom, ang tono ay hindi niya mapigilang maging medyo mayabang, medyo mapanghusga. Ito ang kanyang depensa. Tingnan mo ako ngayon, Devin. Maayos na ang buhay ko. Mayaman. Ikakasal na. Samantalang ikaw. Kailangan ko po ng trabaho, sir, mahinang sagot ni Devin, ang mga mata ay nakatuon pa rin sa sahig. Ang bawat salita niya ay tila pinipiga mula sa kanyang lalamunan. Naramdaman ni Jom ang isang kilabot ng awa, na mabilis niyang niyakap para pagtakpan ang ibang mga emosyon. Awa. Yun lang dapat ang maramdaman niya. Kumusta ka na? Tanong niya, isang tanong na matagal na niyang gustong itanong pero ngayon ay parang wala ng kwenta. Isang kibit balikat lang ang isinagot ni Devin. Okay lang po. Lumalaban. Ang mga salitang yon ay tumago sa puso ni Jom. Lumalaban. Ang disfinis na kilala niya noon ay hindi lumalaban, nabubuhay siya na puno ng tawa at pangarap. Ano ang nangyari sa kanya? Ano ang ginawa ng buhay sa kanya matapos siyang iwan ito? O, mas tamang sabihin, matapos nitong iwan siya. Ang alaala ng huling pag-uusap nila ay bumalik na parang isang matalim na kutsilyo. Ang mga sigaw. Ang mga akusasyon na ibinato sa kanya ng isang kaibigan. Ang paniniwala niyang ipinagpalit siya ni Devin sa isang mas mayaman. Ang sakit na naramdaman niya noon ay biglang nagparamdam ulit, at kasabay nito, ang isang desisyon ay nabuo sa kanyang isipan. Okay, sabi ni Jom, tumatango na parang isang business manager. Tatanggapin kita. Kailangan namin ng tulong dito sa bahay. Malapit na ang kasal ko. Ginawa niyang bigyan ng diin ang huling mga salita. Kasal ko. Para ipamukha sa kanya. Para ipamukha sa sarili niya. Nakita niya ang bahagyang pag-igting ng mga balikat ni Devin. Salamat po, sir. Malaking tulong po ito. Tutulungan kita, sabi ni Jom sa kanyang sarili. Ito ang tama. Para maipakita ko sa sarili ko na naka-move on na ako. Para matapos na ang lahat ng multo ng kahapon. Matapos umalis ni Evans, naiwan si Jom na nakatayo sa gitna ng kanyang perpektong sala, pakiramdam niya ay biglang sumikip ito.
Ang mukha ng kanyang magandang fiance, si Dra. Isabella Belde Gonzalez, ang humingiti sa kanya mula sa picture frame. Kagabi lang, nasa isang mamahaling restaurant sila, ang liwanag ng kandila ay sumasayaw sa perpektong mukha ni Belle. So, I was thinking, Jom, for the invitations, we should go with scented paper. It's more elegant, sabi ni Belle habang tinitingnan ang menu na parang binabasa nito ang isang banal na kasulatan. And for the flowers, definitely white roses. Walang iba. It symbolizes purity. Okay, love. Kung ano ang gusto mo, sagot ni Jom, ang ngiti sa kanyang labi ay otomatiko na. Hinawakan niya ang kamay nito na nakapatong sa mesa, ang diamanting engagement ring ay kumikinang ng maliwanag, isang simbolo ng kanyang tagumpay. Isang pulis na may simpleng pinagmulan na nakatakdang ikasal sa isang doktora mula sa isang mayamang pamilya. Ito ang pangarap. Ito ang patunay na nalagpasan na niya ang kanyang nakaraan. Pero habang nagsasalita si Belle tungkol sa wedding planner at sa listahan ng mga bisita, ang isip ni Jom ay lumipad sa ibang lugar. Pakiramdam niya ay isa siyang manonood sa sarili niyang buhay, sumasang-ayon sa isang script na isinulat para sa kanya. Ito ang buhay na pinili ko, paalala niya sa sarili. Tahimik. Maayos. Walang gulo. Ngayon, ang gulo ay may pangalan na. Evelyn Santos. Nagsimula si Tevin kinabukasan. Ang katahimikan sa bahay ay naging mas mabigat. Sinubukan ni Jom na iwasan siya. Nagkulong siya sa kanyang study, nagkunwaring abala sa mga papeles mula sa presinto. Pero kahit anong gawin niya, ramdam niya ang presensya ni Devin. Ang amoy na niluluto nitong adobo, ang pamilyar na amoy na iyon ay nagbalik sa kanya. Sa maliit nilang apartment noon, sa mga panahong simple lang ang lahat at ang tanging yaman nila ay ang pagmamahal sa isa't isa. Ipinilig ni Jom ang kanyang ulo para iwaksi ang alaala. Bandang hapon, dumating si Belle, mas maaga kaysa sa inaasahan. Pumasok ito na may dalang mga paper bag mula sa isang mamahaling bautike. Jom, darling, bati nito at humalik sa kanyang pisngi. At doon, nakita nito si Tevinis na nagpupunas ng mga bintana. Huminto si Belle. Ang ngiti sa kanyang mukha ay bahagyang nawala habang tinitingnan niya si Evelyn mula ulo hanggang paa. Isang tingin na mapanuri na parang sinusuri ang isang piraso ng muebles na hindi niya gusto. Oh, sabi ni Belle, ang boses ay matamis pero may bahid ng yelo. So, this is the new help. I'm Dra. Belle Gonzalez, Jom's fiance. Gwyneth po. Evelyn Santos, sagot ni Davin, napayuko ulit. Right, sabi ni Belle at bumaling kay Jom. Darling, hindi mo sinabi sa akin na pamilyar pala siya. Naramdaman ni Jom ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ah, she's an old acquaintance. Kailangan niya ng tulong kaya kinuha ko na. How charitable of you, sabi ni Belle, at kahit nakangiti ito, ang mga mata nito ay nagsasabi ng ibang kwento. Isang kwento ng pag-aari at babala. Ang tensyon sa silid ay halos nahihipo. Si Evelyn ay mabilis na nagpaalam para ipagpatuloy ang kanyang trabaho sa kusina. Naiwan si Jom at Belle. An old acquaintance, Jom. Gaano ka-old? Tanong ni Belle, ang tamis sa boses ay tuluyan ng nawala. Belle, it's nothing. Past is past, mabilis na sagot ni Jom. Mumiti si Belle, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Of course, darling. I'll trust you. Pero alam ni Jom na ang usapan na iyon ay hindi pa tapos. Isa na namang bagay ang kailangan niyang ayusin, isa na namang sunog na kailangan niyang apulahin. Kinagabihan, habang nasa presinto si Jom, sinusubukan na ibaling ang kanyang atensyon sa isang tumpok ng mga report, naramdaman niya ang pagod. Isang pagod na hindi lang pisikal. Pagod na siyang magpanggap. Pagod na siyang magbalanse ng dalawang mundo. Tinitigan niya ang kanyang cellphone, iniisip kung tama ba ang naging desisyon niya. Marahil ay dapat na lang niyang hindi tinanggap si Devin. At parang narinig ng tadhana ang kanyang iniisip. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Nakarehistro ang numero ni Devin. Para saan? May nakalimutan ba siya? May problema ba sa bahay? Nag-aalangan niyang sinagot ito. Hello? Ang narinig niya mula sa kabilang linya ay hindi ang kalmadong boses ni Evelyn kanina. Ito ay isang boses na basag,
puno ng takot at hindi maipaliwanag na sakit. Isang hikbi ang kumawala. Sir John T. Nagsimula si Tevyenes, ang bawat salita ay nanginginig. Tulong si Angelo po. Yung anak ko di. Napakunot ang noo ni Jom. Anak. May anak siya. Bigla na lang siyang bumagsak. Ang huling mga salita ay tumama kay Jom na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Ang lahat ng pag-aalinlangan, lahat ng galit, lahat ng nakaraan ay biglang naglaho. Ang natira na lang ay ang instinct ng isang pulis, ng isang tao. Isang bata ang nasa panganib. Nasaan kayo? Mabilis niyang tanong habang dinadampot na ang kanyang susi ng sasakyan. Papunta na ako. Ang mundo ni Evelyn Santos ay isang malabong imahe ng mga ilaw na mabilis na dumadaan at ang nakabibinging tunog ng sirena. Hindi sirena ng ambulansya. Sirena ng sasakyan ng pulis. Ang sasakyan ni Jom. Nakaupo siya sa likod, yakap-yakap ang walang malay na katawan ng kanyang anak. Ang init ng lagnat ni Angelo ay tumatago sa kanyang damit, pero ang pakiramdam niya ay nanlalamig siya, na parang yelo. Malapit na tayo, De Gainen. Kapit lang, narinig niyang sabi ni Jom mula sa harap. Ang boses nito, na dati nagdudulot sa kanya ng kilig, ngayon ay isa na lang malayong ugong. Wala siyang lakas para sumagot. Ang lahat ng kanyang enerhiya, lahat ng kanyang panalangin, ay nakatuon sa maliit na anghel sa kanyang mga bisig. Angelo, anak, gumising ka. Huwag mong iwan si nanay, paulit-ulit niyang dasal sa kanyang isip. Pagdating sa emergency room ng ospital, isang grupo ng mga nurse ang sumalubong sa kanila. Mabilis na kinuha si Angelo mula sa kanyang mga bisig at isinaka isa-isang stretcher. Bigla, ang kanyang mga kamay ay wala ng laman. Ang pakiramdam ng kawalan ay napakalaki, at napasandal siya sa pader para suportahan ang sarili, ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Miss, kailangan po nating kunin ang impormasyon ninyo, sabi ng isang nurse sa kanya. Si Jom ang lumapit at sumagot. Ako na ang bahala. Isa Jomar de la Cruz. Ipinakita niya ang kanyang vihi. Ang otoridad sa boses niya ay naging dahilan para kumilos ang mga tao. Sa isang saglit, naramdaman ni Devin ang isang patak ng pasasalamat. Ngunit mabilis itong napalitan ng pamilyar na kirot. Kahit sa ganitong sitwasyon, kailangan pa rin niya ang tulong ng lalaking sumira sa kanyang buhay. Pinaupo siya ni Jom sa isang hilera ng mga upuang plastic sa waiting area. Maghintay ka lang dito. Babalikan kita, sabi nito bago sundan ang mga nurse. Naiwan si Tevyenes na mag-isa sa malamig at tahimik na pasilyo, na ang tanging kasama ay ang amoy ng antiseptic at ang kanyang sariling takot. Ang bawat tiktak ng orasan sa pader ay parang isang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Habang naghihintay, ang isip niya ay hindi mapigilang bumalik sa nakaraan. Sa isang gabing katulad nito, malamig at puno ng kawalan ng pag-asa. 5 taon na ang nakalipas. Nakatayo siya sa labas ng maliit na apartment na tinutuluyan nila ni Jom, ang ulan ay walang tigil sa pagbuhos. Basang-basa siya, pero hindi niya alintana. Ang lamig na nararamdaman niya sa loob ay higit pa sa kayang idulot ng ulan. Kakatoksa na siya ulit nang bumukas ang pinto. Si Jom. Ang mga mata nito ay nag-aapoy sa galit, isang galit na hindi niya maintindihan. Anong ginagawa mo pa dito? Malamig na tanong nito. Hindi pa ba sapat yung nakuha mo? Jom, anong pinagsasabi mo? Mag-usap tayo. Pagmamakaawa niya, sinusubukang abutin ang kamay nito. Pero iniwas nito ang kamay. Huwag mo akong hawakan. Sinabi sa akin ni Marco ang lahat. Ang paglalandi mo sa manager ng restaurant na pinagtatrabahuhan mo. Kaya pala lagi kang ginagabi. Dahil mayaman siya, di ba? Mas may maibibigay siya kaysa sa isang simpleng pulis na tulad ko. Gumuho ang mundo ni Devin. Si Marco, ang matalik na kaibigan at partner ni Jom sa trabaho, ang lalaking matagal nang may pagnanasa sa kanya. Hindi totoo yan, Jom. Alam mo yan. Mahal kita. Tumawa si Jom, isang tawang walang kagalakan. Mahal? Huwag mo akong lokohin, Devin. Mukha kang pera. Yun ang totoo. Kaya umalis ka na. Kunin mo na ang mga gamit mo at huwag ka nang magpapakita sa akin kailanman. Tinalikuran siya nito at isinara ang pinto ng malakas. Ang tunog na iyon ay sumira hindi lang sa katahimikan ng gabi, kundi pati na rin sa kanyang puso.
Umiyak siya doon sa labas ng pinto, umaasang bubuksan niya itong muli, umaasang sasabihin niyang nagkamali lang siya. Pero hindi na ito bumukas. At habang nakatayo siya doon, basang-basa sa ulan at pighati, ang kamay niya ay walang kamalay-malay na napahawak sa kanyang tiyan. Isang lihim na kahit siya ay hindi pa alam noon. Isang maliit na buhay na bunga ng kanilang pagmamahalan, isang pagmamahal na ngayon ay abo na lang. Ma'am Santos. Nagising si Kevin sa kanyang masakit na alaala dahil sa isang boses. Isang doktor na nasa katanghalang gulang ang nakatayo sa kanyang harapan, may seryosong ekspresyon sa mukha. Agad siyang napatayo. Si Jom ay nasa tabi na niya, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Ano po nang lagay ng anak ko, Dok? Nanginginig niyang tanong. Huminga ng malalim ang doktor. Stable na po siya sa ngayon, pero kailangan nating maging tapat. May nakita kaming problema sa dugo ng anak ninyo. Isang uri ng rare blood disorder. Ang kanyang platelet count ay napakababa. Kailangan niya ng agarang pagsasali ng dugo. Naramdaman ni Devins na nanlambot ang kanyang mga tuhod. Inalalayan siya ni Jom. Gawin niyo po ang lahat, Doc, sabi ni Jom. Magkano po ba? Umiling ang doktor. Hindi pera ang problema dito, sir. Ang problema, ang blood type ng anak ninyo ay type D negative. Ito ang isa sa mga pinakabihirang uri ng dugo. Nag-check na kami, pero wala tayong mahanap sa blood bank ng ospital. Kailangan nating makahanap ng donor sa lalong madaling panahon. AC negative. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa isip ni Devin. Ang bihirang dugo. Ang dugo ni Jom. Ang katotohanang 5 taon niyang itinatago ay tila isang bomba na malapit ng sumabog. Ang takot na naramdaman niya ay hindi na lang para sa buhay ni Angelo, kundi para na rin sa kanyang sarili. Paano kung gagawin ko ang lahat para makahanap, sabi ni Jom, ang boses ay puno ng determinasyon. Kinuha nito ang cellphone at nagsimulang tumawag sa kanyang mga kontak. Naiwan si Devines na tulala. Ang lahat ng kanyang lakas ay nawala. Napaupo siya ulit, nanginginig. Kailangan niyang makausap ang kanyang ina. Kailangan niya ng isang taong makakaunawa. Lumayo siya ng kaunti, sa isang sulok kung saan hindi siya maririnig ni Jom, at idinyal ang numero ng kanyang ina sa probinsya. Nang sagutin ito, hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha. Naini. Hikbi niya. Si Angelo po nasa ospital. Kailangan niya ng dugo. Nay, paano na to? Ang kanyang boses ay naging isang desperadong bulong. Paano kung malaman ni Jomar na anak niya si Angelo? Hindi niya namalayan ang isang figura na lumapit sa kanyang likuran. Ewayanan. Isang pamilyar na boses, matamis ngunit malamig. Mabilis na pinatay ni Devin ang tawag at lumingon. Si Belle. Nakatayo ito roon, suot ang isang mamahaling puting bestida, na parang isang anghel na bumaba sa lupa. Pero ang ngiti nito ay hindi umabot sa mga mata. I heard what happened. As came as soon as I could, sabi ni Belle, at niyakap nito si Jom na papalapit sa kanila. Oh, darling. Don't worry, we'll get through this. Pagkatapos ay bumaling ito kay Devins, ang mukha ay puno ng peking simpatsya. I'm so sorry for your son, Lebuena. Kung may maitutulong kami, sabihin mo lang. Pero habang sinasabi iyon ni Belle, ang mga mata nito ay nakatitig kay Devins nang may kakaibang tingin. Isang tingin na matalas at mapanuri. Sa isang saglit, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng ospital, nakita ni Devin ang isang kislap sa mga mata ni Belle, isang kislap ng pagkalkula, isang kislap ng isang taong hindi tutulong, kundi sisirain siya. Ang bawat oras na lumilipas ay parang isang patak ng lason sa ugat ni Jomar de la Cruz. Mula nang sabihin ng doktor ang tungkol sa bihirang dugo na kailangan ni Angelo, pumasok si Jom sa isang state of emergency mode. Ito ang pamilyar sa kanya, ang pagiging pulis na may misyon. Ang kalmadong pag-iisip sa gitna ng kaguluhan. Tol, Jom to, sabi niya sa kanyang cellphone, habang naglalakad pabalik-balik sa pasilyo ng ospital. Tol, baka may kilala ka dyan sa Red Cross. O kahit saang ospital. Type D, negative. Bihira. Para sa anak ng isang kaibigan. Urgent, Tol. Utang na loob. Ito na ang pang-4 na tawag niya sa loob ng kalahating oras.
Ang bawat sagot ay pareho, mahirap yan, Jom. Bihira. Susubukan namin. Bumalik siya sa waiting area kung saan nakaupo si Davind, na parang isang estatwa ng pighati. Ang mga mata nito ay mapula at maga, nakatitig sa kawalan. Sa tabi nito ay si Belle, na mahigpit ang hawak sa braso ni Jom nang siya ilumapit. Any luck, darling? Tanong ni Belle. Ang boses ay puno ng pag-aalala na ngayon, sa pandinig ni Jom, ay parang may kaunting pagkukunwari. Umiling lang siya, isang pagod na pag-iling. Wala pa. Parang naghahanap tayo ng karayom sa gitna ng dagat. Naramdaman ni Jom ang isang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Bakit niya ginagawa ito? Sinabi niya sa sarili na ito ay dahil sa awa. Dahil siya ang teaser Jompy na tumutulong sa kanyang kasambahay. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso may iba pa. Isang hindi maipaliwanag na udyok. Ang imahe ng batang si Angelo na nakahiga sa kama na napapaligiran ng mga tubo ay hindi maalis sa kanyang isipan. Kinabukasan, habang si Jom ay nasa presinto, sinusubukang tapusin ang ilang papeles pero lumilipad ang isip, tumawag si Belle. Ang boses nito ay masigla at puno ng pag-asa. Jom! Darling! May good news ako, sabi nito. Nakausap ko ang tita ko na nasa board ng isang foundation. May nahanap silang posibleng donor. Papunta na raw sa ospital ngayon din. Isang malaking alon ng ginhawa ang bumalot kay Jom. Talaga, Belle? Salamat. Salamat, love. Halos mapasigaw siya sa tuwa. Sa wakas, isang sinag ng pag-asa. Agad siyang nagpaalam sa kanyang hepe at nagmamadaling nag-drive papunta sa ospital. Ngunit ang pag-asa ay mabilis na naging alikabok. Pagdating niya, naabutan niya si Belle na kausap ang isang nurse. Ang mukha ay dismayado. Anong nangyari? Tanong ni Jom. I'm so sorry, darling, sabi ni Belle at niyakap siya. The donor bigla na lang nagkalagnat. Hindi na raw pwede. Sinubukan ko, Jom. Ginawa ko ang lahat. Napabuntong hininga si Jom, ang pagkadismaya ay kasing pait ng apdo. Tumingin siya kay Davinis na nakaupo, hindi kalayuan, at nakita niya ang pagbagsak ng pag-asa sa mukha nito. Naramdaman ni Jom ang galit sa tadhana, sa sitwasyon, sa sarili niyang kawalan ng magawa. Makalipas ang 2 araw, ang senaryo ay naulit. Muling tumawag si Belle, may bago na namang idonor na nahanap ang kanyang mga koneksyon. Muli, si Jom ay nagmamadali papunta sa ospital. Ang puso ay puno ng panibagong pag-asa. At muli, ang pag-asa na iyon ay dinurog. May emergency daw sa pamilya sa probinsya. Umalis na kaninang umaga, paliwanag ni Belle, ang mga mata ay puno ng peking luha. It's so frustrating. Bakit ganito? Habang pinagmamasdan ni Jom si Belle, may isang bagay sa loob niya ang nagsimulang mag-alinlangan. 2 beses. 2 beses na may donor na biglang nag-back out sa huling sandali. Coincidence lang ba? O may iba pa? Tinitigan niya ang kanyang fiance. Ang perpektong mukha, ang mamahaling damit, ang mga mata na laging nakukuha ang gusto. Bigla ang pag-aalala nito ay tila isang palabas. Iwinaksi niya ang isiping iyon. Huwag kang mag-isip ng ganyan, Jom. Tinutulungan ka niya. Nag-aalala siya. Pero ang buto ng pagdududa ay naitanim na. Dahil sa pagkadismaya, nagpa siya si Jom na bisitahin si Angelo sa kwarto nito. Kailangan niya ng paalala kung bakit siya lumalaban. Pumasok siya ng marahan. Si Kevin ay nakatulog sa silyon sa tabi ng kama, ang mukha ay basang-basa ng mga tuyong luha. Lumapit si Jom sa kama. Tinitigan niya ang batang natutulog. Ang balat nito ay maputla, ang paghinga ay mababaw, tinutulungan ng isang oxygen mask sa gitna ng lahat ng aparatong nakakabit dito. Si Angelo ay isang munting anghel na nakikipaglaban. At sa pagtitig niya, naramdaman na naman ni Jom ang kakaibang koneksyon. Isang bagay sa hugis ng mukha ng bata, sa kurba ng mga kilay nito. Pamilyar. Hindi niya napigilan ang sarili. Itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang hinaplos ang buhok ng bata. Malambot. Sa ilalim ng kanyang palad, naramdaman niya ang init ng buhay na pilit kumakapit. At sa sandaling iyon, ang lahat ng pagpapanggap niya ay gumuho. Hindi ito awa. Hindi ito tungkulin. Ito ay isang bagay na mas malalim, isang bagay na nakatali sa kanyang kaluluwa.
Isang pakiramdam na gusto niyang protektahan ang batang ito sa lahat ng kanyang makakaya. Umatras siya, naguguluhan sa sarili niyang damdamin. Lumabas siya ng kwarto para bigyan ng privacy si Devin, at para na rin takasan ang emosyong hindi niya maintindihan. Habang naglalakad siya sa pasilyo, naabala sa kanyang malalim na iniisip, narinig niya ang pinag-uusapan ng dalawang nurse sa nurse station. Kawawa naman yung bata sa room 302, sabi ng isang nurse. Hanggang ngayon, wala pa ring mahanap na dugo. Negative. Para kang naghanap ng multo. Naku, sagot ng isa pa, isang mas matandang nurse. Sa tinagal-tagal ko na dito, iilan lang ang nakita kong kaso niyan. Swerte na lang kung may kamag-anak. Bihira talaga yan. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Jom na parang kidlat. Huminto siya sa paglalakad. Ang ingay ng ospital ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang mga salitang umuulit-ulit sa kanyang isipan. Swerte na lang kung may kamag-anak. Bihira talaga yan. Nanlamig ang kanyang dugo. Isang alaala ang biglang lumitaw sa kanyang isipan, isang araw sa Police Academy, maraming taon na ang nakalipas, noong nagkaroon sila ng mandatory blood typing. Naaalala niya ang pagtataka ng medtech na kumuha ng dugo niya. Naaalala niya ang nakasulat sa kanyang police records. Naaalala niya ang bihirang katotohanan tungkol sa kanyang sarili na halos hindi na niya naiisip. Napatitig siya sa kawalan, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Iyon ang blood type niya. Ang oras sa loob ng isang ospital ay may sariling daloy. Ito ay mabagal at mabigat, bawat segundo ay hinihila ng bigat ng sakit at pag-aalala. Para kay Devin, ang huling 48 oras ay parang isang walang katapusang gabi. Hindi na niya alam kung ano ang pakiramdam ng tulog. Ang bawat pagpikit niya ay nagdadala ng imahe ng kanyang anak na namumutla, at ang bawat pagmulat ng mata ay nagpapakita ng malupit na realidad ng mga pader na puti at amoy ng gamot. Ang kanyang katawan ay sumusuko na. Ang kanyang tiyan ay kumakalam pero wala siyang ganang kumain. Ang kanyang mga labi ay tuyo at bitak-bitak. Ngunit ang pagod ng katawan ay walang-wala kumpara sa pagod ng kanyang kaluluwa. Ang pag-asa ay isang malayong bituin na unti-unti nang nawawala ng liwanag. Ang dalawang key donor na biglang hindi natuloy ay parang dalawang pinto na isinara ng malakas sa kanyang mukha. Kaninang umaga, pumasok ang doktor sa kwarto ni Angelo. Ang balita ay hindi maganda. His condition is deteriorating, Jim Santos, sabi ng doktor sa malumanay ngunit seryosong boses. His body is getting weaker. We are running out of time. Ang mga salitang iyon ay hindi na. Pumasok sa kanyang tainga, dumiretso ang mga ito sa kanyang puso at dinurog ito. Napahawak siya sa gilid ng kama ni Angelo, ang tanging bagay na matatag sa kanyang mundong gumuho. Tumingin siya sa kanyang anak, ang munting dibdib nito ay bahagyang tumataas-baba sa bawat hirap na paghinga. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi, pero wala ng tunog. Naubos na ang kanyang mga hikbi. Habang nakaupo siya roon, sa gitna ng kanyang katahimikan at kawalan ng pag-asa, naramdaman niya ang isang presensya. Si Belle. Dumating ito na parang isang aparisyon, laging malinis, laging perpekto, laging nasa kontrol. Umupo ito sa tabi niya at inabutan siya ng isang bote ng tubig. Ang gesture ay tila mabait, pero ang lamig ng kanyang mga daliri na dumampi sa kamay ni Devin ay may dalang ibang mensahe. Levins, alam kong mahirap to, nagsimula si Belle, ang boses ay malambing na parang isang bulong ng ahas. Nakikita ko ang pagod mo. At nakikita ko rin ang pagod ni Jom. Hindi umimik si Tavena. Itinuon niya ang kanyang mga mata kay Angelo. Nagpatuloy si Belle. Mahal na mahal ka ni Jom bilang kaibigan. Kaya siya nandito. Pero isipin mo, Devina, pagod na siya. May sarili kaming buhay na kailangan naming asikasuhin. Ang aming kasal, ang aming kinabukasan. Huminto ito saglit, hinahayaang bumaon ang bawat salita. Baka oras na para humanap ka ng ibang paraan. Ang huling mga salita ay biniti ni Belle sa hangin, puno ng mga kahulugang hindi sinasabi. Sumuko ka na. Pabigat ka lang. Huwag mo na siyang idamay. Ang bawat salita ay isang malupit na sampal sa kaluluwa ni Devin. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na wala itong karapatan. Pero wala siyang lakas.
Ang tanging nagawa niya ay yumuko at hayaan ang kanyang buhok na takpan ang kanyang mukha para itago ang panibagong agos ng luha. Nang maramdaman niyang wala na siyang makukuhang reaksyon, tumayo na si Belle. Mag-isip ka, Devenen. Para na rin sa kapakanan ng lahat. Nang makaalis si Belle, napahagulhol si Devin. Hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa katotohanan sa mga salita ni Belle. Pabigat nga ba siya? Ginagamit niya ba ang kabaitan ni Jom? Marahil ay tama si Belle. Marahil ay kailangan na niyang harapin ito mag-isa, kahit pa ang ibig sabihin noon ay hindi niya kayang tapusin ang isiping iyon. Sa gitna ng kanyang pagtangis, isang anino ang tumabon sa liwanag mula sa pinto. Inangat niya ang kanyang ulo, handa nang paalisin kung sino man iyon. Si Jom. Nakatayo ito roon, ang mukha ay hindi mabasa. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya, isang tingin na matindi at puno ng isang emosyon na hindi niya maintindihan. May pagod, pero may iba pa. May determinasyon. Jom, mahina niyang tanong. Hindi ito sumagot. Naglakad ito palapit, ang bawat hakbang ay may bigat. Lumampas ito sa kanya at dumiretso sa kama ni Angelo. Tinitigan nito ang bata ng matagal, na parang sa unang pagkakataon pa lang niya itong nakikita. Pagkatapos ay lumingon ito sa kanya. Devin, sabi nito, ang boses ay kalmado ngunit may diin. Magpapasuri ako. Napakunot ang noo ni Devin. Anong ibig mong sabihin? Magpapasuri ako ng dugo, paglilinaw nito, ang mga mata ay hindi bumibitiw sa pagkakatitig sa kanya. Pareho kami ng blood type ni Angelo. Ang hangin ay tila nawala sa silid. Si Evan ay napatitig lang kay Jom, sinusubukang iproseso ang kanyang narinig. Pareho kami ng blood type. Ang mga salitang iyon. Ang bihirang dugo. Ang lihim. Baka pwede ako, dagdag ni Jom. Ang puso ni Devin ay biglang tumibok ng napakabilis, isang marahas na pagkabog sa kanyang dibdib. Isang maliit, nanginginig na apoy ng pag-asa ang biglang sumiklab sa gitna ng kadiliman ng kanyang pag-asa. Posible ba? Ang lalaking pinagmulan ng kanyang pinakamalaking sakit ay siya rin bang magiging sagot sa kanyang pinakamalaking? Walang sinuman ang nangahas na kumontra kay Jomar de la Cruz. Ang determinasyon sa kanyang mukha ay parang isang pader na bakal. Kahit si Belle, na laging may opinyon sa lahat ng bagay, ay natahimik, ang kanyang perpektong postura ay bahagyang gumuho dahil sa pagkabigla. Si Evans naman ay nakatingin lang sa kanya, ang mga mata ay isang pinaghalong takot at hindi makapaniwalang pag-asa. Saan ang laboratorio? Tanong ni Jom sa pinakamalapit na nurse, ang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Habang naglalakad siya patungo sa laboratorio, sumunod si Belle, ang mga takong ng mamahalin nitong sapatos ay mabilis na tumutunog sa sahig. Hinila nito ang kanyang braso. Jom, are you out of your mind? Pabulong ngunit mariin na tanong ni Belle. Magdodonate ka ng dugo? Paano kung magkaroon ng komplikasyon? Paano ang kalusugan mo? Malapit na ang kasal natin. Huminto si Jom at hinarap ito. Sa unang pagkakataon, ang mga reklamo ni Belle ay hindi isang bagay na kailangan niyang pagbigyan, kundi isang ingay na nakakairita. Isang bata ang mamamatay, Belle. Kung kaya kong tumulong, tutulong ako. Ganoon lang kasimple yon. Pero hindi mo siya kaano-ano, giit ni Belle, ang boses ay tumataas na. Ginagamit ka lang niya, Jom. Hindi mo ba nakikita? Ang babaeng yan, ginagamit niya ang awa mo. Tinitigan ni Jom si Belle. Ang ganda nito ay tila naging isang malamig na maskara. Kung awa man to o hindi, gagawin ko pa rin, sabi niya nang may pinalidad, bago ito talikuran at magpatuloy sa paglakad. Sa loob ng laboratorio, habang kinukuhanan siya ng dugo para sa cross-matching test, pakiramdam ni Jom ay tama ang kanyang ginagawa. Ang maliit na sakit ng karayom sa kanyang balat ay walang-wala kumpara sa bigat na nararamdaman niya sa mga nakaraang araw. Paglabas niya, naghihintay si Devin sa labas ng pinto, ang mga kamay ay magkadikit na parang nagdarasal. Salamat, Jom, sabi nito, ang boses ay basag. Ito ang unang pagkakataon na tinawag siya nitong Jom B mula nang magkita sila ulit. Tumango lang siya. Para sa bata. Ang paghihintay sa resulta ay isang uri ng torture. Makalipas ang isang oras, lumabas ang isang medtech, hawak ang isang piraso ng papel. Tumingin ito sa kanila, pagkatapos ay kay Jom.
As Isa de la Cruz, the results are in, sabi ng medtech. It's a perfect match. Isang hininga na hindi na malaya ni Jom na pinipigilan niya ang kumawala mula sa kanyang dibdib. Isang malaking alon ng ginhawa ang bumalot sa kanya. Salamat sa Diyos! Agad siyang dinala sa isang silid para simulan ang proseso ng pagdodonate. Habang nakaupo siya sa reclining chair, pinagmamasdan ang kanyang sariling dugo na dumadaloy sa isang manipis na tubo, ang isip niya ay lumipad. Ang dugo na ito, ang esensya ng kanyang pagkatao, ay papunta sa isang batang halos hindi niya kilala. Ngunit sa halip na makaramdam ng pag-aalinlangan, isang kakaibang kapayapaan ang kanyang naramdaman. Ang kanyang upuan ay nakaharap sa isang bintanang salamin, at mula roon ay tanaw niya ang pasilyo papunta sa pediatric ward. Tanaw niya ang pinto ng kwarto ni Angelo. Pakiramdam niya ay may isang hindi nakikitang sinulid na nag-ugnay sa kanya sa batang nasa loob ng silid na iyon. Isang koneksyon na mas malakas pa sa awa, mas malalim pa sa tungkulin. Pakiramdam niya, ang dugo niya ay umuuwi sa dapat nitong kalagyan. Natapos ang proseso. Medyo nahihilo, pero puno ng isang kakaibang pakiramdam ng tagumpay. Tinulungan siya ng isang nurse na bumangon. Salamat po, Sir Jom. Isang buhay po ang isinalba ninyo ngayon, sabi ng nurse, ang mga mata ay puno ng paghanga. Ngumiti si Jom. Trabaho lang. Pero habang naglalakad siya palabas sa pasilyo, napansin niya ang isang bagay na kakaiba. Ang mga nurse na nakakasalubong niya ay hindi lang siya tinitingnan ng may paghanga. May iba pa. May halong awa, pagtataka, at isang uri ng pagkaalam sa isang lihim. Nagbubulungan sila habang siya ay dumadaan at tumatahimik kapag napapatingin siya. Ano iyon? Tanong niya sa sarili. Nagsimula siyang makaramdam ng pagkalito, isang hindi mapakaling pakiramdam na may mali. Nakita niya si Devines na kausap ang doktor ni Angelo. Umiiyak si Devines, ngunit sa pagkakataong ito, alam niyang iyon ay mga luha ng pasasalamat. Umiti siya sa sarili. Yun lang ang mahalaga. Nasaan si Belle? Napansin niyang wala ito sa paligid. Marahil ay umuwi na, dala ng pagtatampo. Mas mabuti na rin siguro iyon. Kailangan niya ng katahimikan. Papunta na sana siya sa kantin para uminom ng kape nang isang kamay ang humawak sa kanyang braso. Lumingon siya. Ito ang doktor ni Angelo, isang mas matandang lalaki na may seryosong mukha at makapal na salamin. Isa de la Cruz, sabi ng doktor, ang boses ay. Ang pag-alis ni Jom kasama ang doktor ay nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan. Para kay Devines, ang bawat sandali ay isang paghihintay sa pagbagsak ng palakol. Ang dugo ni Jom ay dumadaloy na ngayon sa mga ugat ng kanyang anak, isang handog ng buhay, at kasabay nito, isang hindi maikakailang katibayan ng katotohanang pilit niyang itinago. Nakatayo siya sa labas ng kwarto ni Angelo, nakasilip sa salamin ng pinto. Ang monitor sa tabi ng kama ay nagpapakita ng mga numerong unti-unting bumubuti. Ang kulay sa pisngi ng kanyang anak ay dahan-dahang bumabalik. Ang kanyang anghel ay ligtas na. Dapat sana ay puro kaligayahan ang nararamdaman niya, ngunit ang dibdib niya ay pinipiga ng isang matinding takot. Alam niya. Malapit nang malaman ni Jom. Anong gagawin niya? Anong sasabihin niya? Paano niya ipapaliwanag ang 5 taon ng pananahimik? Nakarinig siya ng mga yabag na papalapit. Mabagal. May bigat. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang hangin mismo ay nagbago. Naramdaman niya ang presensya ni Jom sa kanyang likuran. Nanigas siya, ang kanyang mga kamay ay nanlamig. Ay wayanan. Ang boses ni Jom ay halos hindi marinig. Isang bulong na puno ng sakit. Dahan-dahan siyang lumingon para harapin ito. Ang galit na inaasahan niya ay wala roon. Ang nakita niya sa mga mata ni Jom ay isang bagay na mas masakit pa, isang malalim, naguguluhang kirot. Ang mukha nito ay parang isang taong biglang nalaman na ang mundong kanyang kinatatayuan ay gawa lang pala sa babasaging salamin at ngayon ay basag na. Hawak nito ang isang piraso ng papel, ang resulta ng pagsusuri, na lukot sa kanyang kamay. Bakit? Tanong ni Jom, ang boses ay basag, nanginginig. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Devines? Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Devines. Walang sigaw. Walang sumbatan. Tanging isang tanong na sumira sa lahat ng kanyang depensa.
bumagsak ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Jom, ako di. Wala siyang masabi. Ang mga salita ay ayaw lumabas. Anak ko siya, Devines, nagpatuloy si Jom, ang boses ay tumataas ng bahagya, puno ng pait. 5 taon. 5 taon mo siyang itinago sa akin. 5 taon akong nabuhay na hindi alam na may anak ako. Anong karapatan mo? Wala akong karapatan, sa wakas ay sumigaw si Devin. Ang sakit at pagtatanggol sa sarili ay nagsanib. Alam ko. Pero ano ang gusto mong gawin ko noon, Jom? Ano? Ang mga alaala ay bumuhos na parang isang sirang dam. Itinaboy mo ako. Pinaratangan mo ako. Sinabihan mo akong mukha akong pera. Hindi mo man lang ako pinakinggan. Umalis ako na wasak ang puso, Jom. At pagkatapos, nalaman kong buntis ako. Napahikbi siya, ang katawan ay nanginginig. Mag-isa ako, Jom. Mag-isa kong pinalaki si Angelo. Natakot ako. Natakot akong bumalik sa'yo dahil baka isipin mong ginagamit ko lang ang bata para habulin ka. Natakot ako na itataboy mo ulit kami. Ang pride ko na lang ang natira sa akin. At ang pagmamahal ko sa anak ko. Napatulala si Jom, ang sakit sa kanyang mukha ay napalitan ng pagkalito. Pinaratangan? Si Marco Lee. Nagsinungaling si Marco, putol ni Devin. At naniwala ka sa kanya. Mas pinaniwalaan mo siya kaysa sa akin. Ang katotohanan ng mga salitang iyon ay lumapag sa pagitan nila, mabigat at hindi maitatanggi. Ang buong pundasyon ng galit ni Jom kay Devin sa loob ng 5 taon ay gumuho at ang naiwan ay ang guho ng isang malaking pagkakamali. Oh, Jom, darling, nandito ka lang pala. Isang boses ang bumasag sa kanilang. Tensyonadong katahimikan. Si Belle. Lumapit ito, ang mukha ay puno ng matamis na ngiti, handang gampanan ang papel ng isang maunawaing fiance. Inakbayan nito si Jom. Halika na, mahal. Kailangan mong magpahinga. Hayaan mo na si Devines. Dra. Belle. Isang nanginginig na boses ang pumutol kay Belle. Ang nurse na tumulong kay Jom kanina ay nakatayo hindi kalayuan. Ang mukha ng nurse ay maputla, ang mga mata ay puno ng takot ngunit may determinasyon. Ano yon? Mataray na tanong ni Belle. Patawad po, sabi ng nurse, yumuko ito. Patawad po, pero hindi po ako mapakali ng konsensya ko. Tumingin ito kay Jom, pagkatapos ay kay Evan. Dra. Belle, alam niyo na po ang lahat. Matagal niyo na pong alam. Napakunot ang noo ni Jom. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig ang boses ng nurse habang nagpapatuloy. Noong unang araw pa lang po, noong narinig ninyo si Ma'am Devines nakausap ang nanay niya nagpaimbestiga na po kayo. At kayo po ang nagsabi sa akin at sa front desk na itago ang mga tawag tungkol sa ibang posibleng donor. Ang mga donor na biglang nagkalagnat at umuwi sa probinsya, hindi po sila totoo. Kayo po ang nag-utos na sabihin yon. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa pasilyo. Dahan-dahang lumingon si Jom kay Belle. Ang pagkalito sa kanyang mukha ay naging isang malamig, nakakatakot na realisasyon. Ang lahat ng piraso ay nagkabit-kabit, ang mga peking pag-asa, ang mga palusot, ang mga coincidence. Belle, bulong ni Jom. Totoo ba? Ang maskara ni Belle ay tuluyang gumuho. Ang peking simpatsya ay napalitan ng isang desperadong galit. Sigaw niya, ang kanyang boses ay matinis at puno ng pait. Tutu. At ano ngayon? Napaatras si Jom na parang nasampal. Bakit? Muntik nang mamatay ang bata ang anak ko, bakit mo ginawa iyon? Dahil mahal kita, Jom, sigaw ni Belle, ang mga luha ng galit ay namumuo sa kanyang mga mata. Ginawa ko lang iyon para sa atin. Para protektahan ang kinabukasan natin. Ang babaeng yan, babalik siya para sirain ang lahat ng pinaghirapan natin. Ang buhay natin. At hindi ako papayag. Tinitigan ni Jom si Belle na parang isang halimaw na ngayon lang niya nakita. Pagkatapos ay tumingin siya kay Evan na umiiyak sa isang sulok. At sa gitna ng lahat, ang imahe ng natutulog na si Angelo. Si Belle, na na-expose at na-corner, ay humakbang papalapit kay Jom, ang mukha ay desperado. Hinawakan niya ang braso ni Jom. Ngayon, pumili ka, Jom, sigaw niya,
ang kanyang boses ay umalingaw-ngao sa buong pasilyo. Ako, ang buhay na pinlano natin, ang kinabukasang perpekto. O ang babaeng iyan at ang bunga ng pagkakamali ninyo. Ang sigaw ni Belle ay umalingaw-ngao sa pasilyo, isang tunog na pangit at desperado. Pumili ka. Para kay Jomar de la Cruz, walang pagpipilian na kailangang gawin. Dahil ang pagpili ay nangangahulugan na may dalawang opsyon na pinag-iisipan. Ngunit sa sandaling iyon, habang tinitingnan niya ang babaeng minsan niyang inakalang pakakasalan, wala siyang nakitang opsyon. Ang nakita niya lang ay isang malinaw, masakit, at hindi maikakailang katotohanan. Ang lahat ng katahimikan at kaayusan na hinangad niya, ang perpektong buhay, na pinaghirapan niyang buuin, kasama si Belle, ay isa palang malaking kasinungalingan. Isang magandang bahay na itinayo sa ibabaw ng buhangin. At ngayon, ang buhangin ay gumuho na. Dahan-dahan, tiningnan ni Jom ang kamay ni Belle na mahigpit na nakahawak sa kanyang braso. Pagkatapos ay tiningnan niya ang sarili niyang kamay, at ang singsing na naroon, ang simbolo ng kanilang peking kinabukasan. Kalmado. Sa isang nakakagulat na kalmadong paraan, itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang hinubad ang singsing sa daliri ni Belle. Ang galit ay wala na. Ang sakit ay napalitan ng isang malamig na pagkadismaya. Jom, anong ginagawa mo? Tanong ni Belle, ang tapang sa boses nito ay napalitan ng takot. Hindi siya sumagot. Ipinakita niya ang singsing sa pagitan ng kanyang mga daliri na parang isang ebidensya sa isang krimen. Ito, sabi niya sa mahinang boses. Lahat ng ito tapos na. Hindi. Hindi mo maaaring gawin to sa akin, sigaw ni Belle, sinusubukang bawiin ang singsing. Ngunit isinara ni Jom ang kanyang palad. Tinitigan niya si Belle ng diretso sa mga mata, at ang nakita niya ay hindi na ang babaeng minamahal niya, kundi isang estranghero na puno ng kapaitan. Hindi ko kayang bumuo ng pamilya, kasama ang isang taong kayang isugal ang buhay ng isang inosenteng bata, para lang sa sarili niyang kapakanan. Hindi ko kayang mabuhay sa kasinungalingan, Belle. Pero mahal kita. Umiling si Jom, isang maliit, malungkot na pag-iling. Hindi pagmamahal yan. Pag-aari ang tawag dyan. At hindi ako isang bagay na pwede mong angkinin. Binitawan niya ang braso nito. Iniwan niya si Belle na nakatayo roon, talunan at nag-iisa sa gitna ng pasilyo. Ang mamahaling damit ay biglang naging parang isang costume na hindi na bagay sa kanya. Walang lingon likod na tinalikuran niya ang kanyang nakaraan. Nang mawala na si Belle, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila ni Devin. Nakasandal si Devin sa pader, ang mukha ay nakatago sa kanyang mga palad, ang mga balikat ay nanginginig pa rin sa pag-iyak. Isang malaking pader ang tila nakatayo sa pagitan nila, isang pader na gawa sa 5 taon ng sakit, ng mga hindi pagkakaunawaan at ng mga lihim. Hindi alam ni Jom kung saan magsisimula. Ang lahat ng salita ay parang hindi sapat. Ngunit alam niya na kailangan niyang gumawa ng unang hakbang para gibain ang pader na iyon. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ay wayanan. Hindi ito gumalaw. Huminga siya ng malalim, tinipon ang lahat ng kanyang lakas. Patawarin mo ako, sabi niya, ang boses ay halos isang bulong, puno ng isang pagsisisi na ngayon lang niya naramdaman ng buo. Dahan-dahang ibinaba ni Devin ang kanyang mga kamay, ang mga mata ay puno ng luha at pagkalito. Patawarin mo ako, Devines, ulit ni Jom, at sa pagkakataong ito, tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Sa lahat ng sakit na binigay ko sa iyo noon. Sa hindi ko pakikinig. Sa mga masasakit na salitang. Binitawan ko. Naging bulag ako, Devine. Naniwala ako sa kasinungalingan dahil mas madaling maniwala kaysa harapin ang katotohanan na baka hindi ako sapat para sa iyo. Patawarin mo ako sa pride ko. Umiling si Devines, ang mga luha ay patuloy sa pag-agos. Ako rin, Jom. Patawarin mo ako. Dahil itinago ko sa iyo si Angelo. Hindi ko dapat ginawa yon. Natakot lang ako. Naiintindihan ko, sabi ni Jom. At sa unang pagkakataon, naintindihan niya talaga. Hindi ito isang sandali ng romantikong pagbabalikan. Walang mga yakap o halik. Ito ay isang bagay na mas malalim. Isang tahimik na pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Isang marupok na simula ng paghilom. Makalipas ang ilang araw, ang sikat ng araw sa hapon ay dahan-dahang pumapasok sa bintana ng kwarto sa ospital.
Si Angelo ay mahimbing na natutulog, ang kulay sa kanyang mga pisngi ay bumalik na, ang paghinga ay malalim at kalmado. Ang mga tubo ay wala na. Nakaupo si Jom sa isang upuan sa tabi ng kama. Sa kabilang panig ay si Devin. Ilang araw na silang ganito, tahimik na nagbabantay, nagpapalitan ng mga ngiti kapag gumagalaw si Angelo, at nag-uusap tungkol sa mga simpleng bagay, ang paboritong pagkain ng bata, ang mga nakakatawang ginagawa nito, ang mga pangarap nito. Hindi nila pinag-uusapan ang isila. Ang pinag-uusapan nila ay si Angelo. Tiningnan ni Jom si Devin. Ang pagod ay bakas pa rin sa mukha nito, ngunit ang pait ay napalitan na ng isang malambot na kapayapaan. Napansin ni Jom ang kamay nito na nakapatong sa kumot, malapit kay Angelo. Dahan-dahan, iniabot ni Jom ang kanyang kamay at marahang ipinatong sa kamay ni Devin. Hindi ito nagsalita. Hindi rin siya nagsalita. Ngunit sa simpleng dampi na iyon, isang buong pag-uusap ang nangyari. Isang pangako ng suporta. Isang pag-amin ng responsibilidad. Isang pag-asa para sa hinaharap. Ngumiti si Devin, isang maliit, totoong ngiti. At sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, ngumiti si Jom pabalik, isang ngiting hindi pilit, hindi isang palabas. Isang ngiting nagmumula sa isang pusong pagod ngunit buo na muli. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari bukas o sa susunod na buwan. Ang landas sa hinaharap ay malabo at walang kasiguraduhan. Ngunit habang nakaupo siya roon, sa pagitan ng babaeng minsan niyang minahal at ng batang dugong bughaw niya, alam ni Jom na ayaw na niya ng perpektong buhay. Ang gusto niya ay ito. Ang totoo. Ang magulo. Ang mahirap. Ang tunay. Dahil dito, sa tahimik na silid na ito, natagpuan niya ang bukang liwayway ng kanyang pagpapatawad. At ang simula ng kanyang tunay na buhay bilang isang ama. At dito nagtatapos ang kwento ni na Jom, Devin, at ang munting anghel na nagbigay daan sa kanilang muling pagsisimula, si Angelo. Mula sa kaibuturan ng aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikipaglakbay sa bawat kabanata ng kanilang buhay. Habang isinusulat ko ang kanilang kwento, ramdam na ramdam ko ang bawat hibla ng kanilang sakit, ang bigat ng kanilang mga lihim, at ang init ng kanilang pag-asang muling mabuo. Ang kanilang istorya ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging perpekto. Ito ay magulo, masakit at puno ng mga pagkakamali. Ito ay isang salamin na nagpapakita na ang pundasyon ng anumang relasyon ay hindi kasinungalingan, kundi ang katotohanan, gaano man ito kapait. Ito ay tungkol sa bigat ng responsibilidad at sagaan na dulot ng pagpapatawad, hindi lamang para sa iba, kundi para na rin sa ating mga sarili. At higit sa lahat, ito ay kwento ng pag-asa, na kahit sa pinakamadilim na nakaraan, laging may sisikat na bukang liwayway ng pagpapatawad at pagkakataong magsimulang muli. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang tumatak sa inyong puso? Anong aral ang inyong napulot mula sa pinagdaanan ni na Jom at Devin? Huwag po kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat isa ay mahalaga at nagbibigay inspirasyon sa akin. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan. Maraming salamat po at laging mag-iingat.